Hi everyone, this is Queen from Baby Kingdom Studio. Today I'm going to show you kung ano yung mga ginagamit ko sa newborn session. So what I have here is my camera, which is Canon RP na may 35mm f1.8 aperture and x2t trigger. I also have AD300 Pro from Godox, SK300 from Godox, version 2. And then SL150 version 2 then from Godox. This is continuous light. I'm also using modifiers, which is 165 centimeter umbrella and 105 umbrella. 105 centimeter umbrella. I think centimeter to. Pag mali ako, sabihin niyo lang sa akin. Pero sa pagkakaalala ko, centimeter siya. So, let's start. Alright, I'm going to use the Godox AD300 Pro and yung 165 cm na umbrella. Silver yung loob. Yan siya. Sa ibang newborn photographer, nakikita nyo ganito siya nakaset up, no? Oops. Ang bigat ng sandbag. Nakaganyan siya, 'di ba? Ganyan. Parang nakadiretso lang siyang ganon. Sa akin kasi hindi ganon. Ginagawa ko is pupwesto ko siya dito, banda. Tapos aangat ko ng konti. And then, i-angle ko ng ganon. Oops, hindi pala yun yung angle. Diba? Yan. Tapos para safe, hindi umano sa bata, yung tumumba, yung light stand. Gamit kayo sandbag. Safety is our #1 priority here sa studio. So, ganyan. Ganyan siya. Para yung tama ng ilaw, makikita nyo naman siya kasi meron namang light. Makikita nyo naman siya dito. Yan. So, ang pagtama niya pag ganon. Hindi pag ganon, pataas. Hindi rin, ito lang, yung may light. So, may triangle shape pa rin siya kahit papaano. Yung power niya is 1/16. My camera settings is, gusto ko dreamy so 1/250 seconds shutter speed, f1.8 aperture, ISO 100. And what I'm going to do as creative shot is this. So, gusto ko ng ganitong angle. Make sure na yung AF point is nakatutok sa pinakamalapit na eyes ni baby. Yan. So, ganito siya. Di ko alam kung nakikita nyo. Ayan. Sometimes you can also use do this kind of angle then sa baby.
I don't overshoot na. So, as much as possible, pinapractice ko na hindi mag-overshoot. So, intentional ako when it comes to angle. And, pwede rin backlit para medyo artistic type na ano. You can do that. Just don't do this, no? Yung kita yung butas ng ilong ng baby. Yung angle mo is pataas. Don't do that. I don't do that sa newborn portrait kasi hindi siya pleasing tingnan sa bata. So, I always do. Pag ganito yung setup ko, nasa floor, yung props, ang kailangan ng angle ko pataas. Dito ko sa taas mag-shoot. Or this part, ganyan. Ganon. Or this. Ganyan ako mag-angle lagi. Kasi pleasing siya tingnan sa bata. I don't do this. Pero ito, sa gilid. Ganyan. Pag gusto ko malayo. Yan. Tapos, syempre, every time na, papacheck ko sa assistant ko yung baby para hindi tumaob habang nire-review ko yung images. Kasi, I want to check kung tama ba yung posisyon ng ilaw ko, kung blurred ba yung mata ng bata or yung mukha ng baby, kung dreamy ba siya tingnan, hindi blurred. Tapos, nagdi-delete na rin ako kasi ayoko sa lahat yung maraming pinagpipilian si client. So, since this is a dreamy type of light, pag gusto kong gawing dramatic, gagawin kong 1/400 or 500 yung shutter speed. And then, I will do the same angle. Pag naka 1/400 kasi, medyo may shadow na siya ng konti. Dito sa kabilang side. It looks like, yung angle ko dito, it looks like, I'm picking somewhere dito sa side na to. Parang sinisilip ko lang yung bata, ganun. Ang nakakabit naman dito is SK300 version 2. Ang settings ay 1/8 and camera settings the same. 1/400 shutter speed, 1.8 aperture, and 100 ISO. This time, ang ilaw ay medyo malayo. And then, naka-feather lang siya. Parang, ayan. Kasi medyo malakas yung 1/8 eh. So, ganyan lang natin. Hindi siya tutok. Tapos, medyo minove ko lang konti yung face ni Baby Junjun. Check ko yung shots. Kaya ako nag 1/8 kasi gusto kong itry yung medyo malayo siya na part ng ilaw. Alright. Yung focus point, kailangan kung ano yung pinakamalapit na mata sa lens, doon mo lang siya itututok. Here we go. Yan siya. Kita ba? Hindi ko alam kung nakikita nyo.
I'm going to use SL150 and shoot-through umbrella na 105 cm. Godox din to. May cover din yung likod. Since shoot-through yung umbrella, we don't need trigger for this. At pwede ko siyang ilapit. Titingnan ko lang yung tama ng ilaw niya. Isa to sa mga favorite na ilaw ko eh. Kasi pwede akong mag wide aperture. Tapos soft din yung bagsak ng kakawawang junjun. Soft din yung bagsak ng ilaw niya. Ayan. Maganda rin. Tsaka wala masyadong shadow. Pagpansin nyo, halimbawa, pagpansin nyo na lower aperture kayo, or halimbawa, naka f8 kayo or f4, pero pag SL150, kasi gamit ko, hindi na ako nag-f4. Hanggang f2.8 lang, pag baby. Ayun nga, pag nag-f8 kayo, maglagay kayo ng reflector doon para walang shadow yung isang side ni baby. Ang settings ko ay 1.8, ISO 100, 1/250 para 1/200 shutter speed. I think that's it. That's the difference between using strobe and continuous light from Godox. And syempre, nasa composition mo pa rin, pag-angle ng camera mo, how you make it artistic. Ganun. Tingnan. Or creative tingnan. And of course, yung setup, yung position ng baby, kailangan safe. Dapat may spotter ka lagi pag ganitong mga props na nasa floor. Kasi mamaya gumulong yan, gumanon. Diba? So, make sure that you always prioritize safety. So, ikaw, anong favorite mong ilaw for newborn photoshoot?